tayo, observant kasi, isa to sa pinakamatandang section eh. At alam ko, marami tayong natutunan, no? Kay Brother Frank. Marami tayong, kumbaga, na-admire sa kanyang leadership, ano? At marami din sa atin na nagkaroon ng pagkakataon na makahalubili siya, makasama siya sa misyon at kung ano-ano pa. Siguro mga kapatid, yung ating gagawin ngayon, ibahagi lang natin on a personal level, ano, yung life experience natin kay Brother Frank na sana ma-share natin, maibahagi natin. Ano ba yung memories mo sa kanya? Yan. Memories mo, yung time with Brother Frank. O kaya, kung hindi mo naman siya nakasama, ano ba yung legacy na iniwan niya na gusto mo ipagpatuloy sa buhay mo at saka dito sa MFC community? Ayan. So, ayan. Kung sino lang ang mauna, i-share nyo lang kung ano yung nais nyo ibahagi. Parang honoring natin to kay Brother Frank. Ay, itong gabing ito. Brother Tom, okay lang po. Maiksi Oo, lang po sige. sa akin. Sige. First time ko po kasi ma-meet si Brother Frank sa ano. Alam niyo naman sa Riyadh, hindi brother ang tawag eh. Tito Frank. Oo. Si Tito Frank, nung kami yan, nasa Bahrain, nagkaroon ng conference doon. Kasi hindi pa Mm. open noon ng ang Riyadh. So, biro nyo yung buong community sa Riyadh at saka sa Eastern Province pupunta ng Bahrain para Mm. lang mag-conduct ng conference. And then andun si first time ko na meet dun si Brother Frank tsaka si Sis Jerry. Tsaka si andun siyempre yung continent na servant leader si Brother Benji Gadi at saka si Sister Elaine. Ano si ang ano lang sa akin hindi ko lang makalimutan kay Brother Frank. Yung kanyang yung serene na countenance niya, yung pagka nandyan siya, napaka peaceful ba? Napakatahimik. Yung kanyang mere presence pa parang nag-aano ng peace. Nag-i-invite ng kapayapaan. And I never shared, I think I never shared a word. Just maybe a hi or hello sa kanya that time. Pero yun nga, yung ano lang po, yung ah, at least hanggang ngayon, is yung lagi niyang yung presence ba tuwing may mga activities ang community. Parang lagi siyang nandoon. Kahit na simpleng nakaupo lang, na tahimik, tapos makikita mo yung mga tao, mga members ng community, sila yung lalapit, picture taking. Yun yung nakakaano ba, na sabi ko nga sayang, hindi na ako nakapagpa-picture taking ulit sa kanya bago yung trip niya sa heaven. Yun lang yung yun na nakakaano sa na tawag dito, naiwanan niya sa akin na sa tingin ko magpapatuloy yung pagka bold niya to proclaim kung ano Mm. yung will ni Lord, no, yung kanyang love for life, for faith, no, for family, yung pag-defend niya talaga sa sa buhay, sa pamilya, sa pananampalataya. Yun yung pinaka legacy niya talaga sa akin, para sa akin, na siyempre, kailangan nating personally, no, kailangan ko pagpatuloy, no, in my personal life and also sa ating community. Yun lamang po. Thank you. Amen. Amen. Thank you. Sampalakpak kay Brother Alex. Thank you, Brother Alex. Thank you po. Totoo naman yun eh, di ba? Kasi si Brother Frank, parang straightforward mag-isip eh. Kung ang nakikita niyang mali, sasabihin niyan diretso. Eh, Mali. nangyari sa atin na yun, di ba? Yung LGBT parade, Hmm. inano niya yun eh. Kinwestiyon niya yun, di ba? Of all the universities, Catholic University pa naman ang Ateneo.
meron silang ano ng inaalagaan nilang LGBT ng mga estudyante. Binas si Brother Frank doon. Talagang maraming umaway sa kanya doon. Pero Tama lang yun. paninindigan niya. Opo. Okay, sino susunod? Si Brother Tunying, alam ko. Sige, Brother Say. Brother Say. Ang ano ko lang ito, masasabi ko siya, focused and determined. Masasabi ko to kasi nung medyo napalapit kami kasi sa kanya nung maalala nyo yung hiwalay. Kasi mas naano ang East nandito siya sa East. Lagi siya nandito sa East. Kaya lagi namin siyang nakakahalubilo. Siya yung nag-uumpisa sa amin. Siya yung nag-ano dito sa ano namin na pag yung ipinaglaban niya ba yung sabi niya yung sinabi niya yung i-defend life and on. So nag-focus yun, nag-determine siya na talagang kahit anong maano mo yung ano niya yung pag lumalapit ka sa kanya, tahimik siya pero parang ang lakas ng aura niya. Ang lakas ng aura niya na masasabi na, hindi ko naman masabi spiritual. Basta, lakas parang dahil yung sa attention mo, yung focus niya doon sa gagawin, ano ba tawag doon? Madadamay ka mahihila ka niya. Ganon ang ganon ang pagtingin ko sa kanya nung namit niya. Kaya kapag halimbawa nagsasalita siya, sabi ko, medyo may edad na pero ang lakas pa rin ng yung ano ba tawag dito, yung pag-iisip ba niya para magbuong buo paano ba may binabasa ba siya o talagang ang lakas ng tating sa akin ni Brother Frank. So yun ang ko nung appeal ko yung determination na yun na ipaglaban yung community. Again, siguro alam nyo naman kung ano yung dahilan kung bakit nagkaroon ng pathway. So, ayaw niya yung ganun sa kabila, ayaw niya yung ganun So, nilaban niya dito. So, doon naman kami pumanig. So, yun lang ang masasabi ko, kapatid. End of sharing. Thank you, Brother Sunny. Thank you. Pwede ako? Sige, Brother Boy. Good evening. Good evening. Ang first encounter ko kay Brother Frank was in 1994 sa Bahrain. Tama-tama, end ng namin yun. End ng CLP or CLS, andun siya. Kaya yung yung Talk 13, siya ang nagbigay. Talk 13. Oh. Di ba 13 talks yan? Or the last talk. The last talk. Yung last talk ko. Yung invitation na yon, invitation na para to join the community. Life and mission of Couples for Christ yun. Oo. Yan na yung mega CLS. Tapos 4 kaming servants. Nandun. Kinongratulate niya kami personally. Then nagyakapan pa. Kasi sabi niya, dito sa Middle East, especially sa Bahrain, ang daming dapat dito, ang daming Filipino workers na lalaki na pwedeng mag-join ng servants. Sa dinami-dami, 4 lang kayo na tinawag. Ano tawag na? Ako, napilitan pa nga ako dun Then, of all the talks, sa kanya lang ako hindi nantok. Lahat yan tinutulugan ko mga talks na yan. Pantok pa. Inaano ko yan tinutulog. Iba yung iba pagka nagsalita siya, iba Iba ang dating. Tsaka very charismatic siya, no? Tinatago ka pa. Ha? May tinatago ka. Oo. Yes. Tapos, isa pang observation ko that time, very friendly siya, especially to the Indians. Very close
yung mga Indians gustong-gusto siya eh. Oo, gustong-gusto siya na ano pagka ano iba yung ah, ah, pakikisama ng mga Indian, yung mga Indian Catholic community sa kanya. Gustong-gusto siya. Ano. Second encounter, close encounter ko sa kanya during yung second World Congress ng couples sa Bahrain. I don't know kung yan din yung inatinan ni Brother Alex. But it was the second World Congress. Tapos, huli siya dumating eh. Huli. Parang naubusan siya ng accommodation. Hindi naman kasi nag-hotel yung mga yan eh. Mm. Pagka nagmi-mission sila abroad, nag-hotel. Nakikishare yan doon sa mga brothers and sisters. At that time, late na siya dumating, parang wala siyang wala siyang makuha accommodation. So I invited him. That time kasi hindi niya naman kasama yung si sister wife niya, hindi niya kasama. I invited him. Sabi ko, bro, pwede ka na sa akin, nag-iisa lang ako eh. Sabi niya, it's okay, huwag mo akong problemahin. Huwag mo akong problemahin. Meron akong matitiran. So ganun. Ganun lang So pag uwi ko rito 2007, nag-split, hindi na ako hindi na ako namili kung kanino ako sasama. Hindi na ako namili. Dito ako sa FFL. Iba siya. May FFL. Oo. FC, FFL. Yeah. Yeah. End of my sharing, bro. Thank you. Thank you, Brother Boy. Brother Boy, Talagang malakas ang appeal ni Brother Frank eh. Brother Boy, Ano? yung time na yon hindi tayo nagkita yata. Pero yun. nung kami sa hotel, sa apartment namin siya naka-house. Naka-house. So, sa apartment namin may isang inupahan ng community ng Riyadh. Mm. Sa doon sila nagpunta eh. Alam ko doon din sila tumuloy. Oo. Kaya may parang salo-salo pa doon after namin doon sa hotel, yung Congress. Nagpunta doon sa doon sa accommodation. Yan ba yung second Middle East Hindi ko matandaan kung yun yung second eh. Pero alam mo, isang beses lang ako nagpunta dyan ng sa bahay. Yun. Baka yun yun. May buhok ka pa siguro kaya hindi ko Kaya hindi tayo nagkita. Sino next? Sino next sa inyo? Yung ma-idol kay Brother Frank. May shinare na picture si Brother Jerome sa chat. Saan? Singapore group siguro to. Tama ba, Brother Jerome? Singapore to? Naka-mute po kayo. Good evening po. Yun. Good evening po sa inyong lahat. Good evening, Ay. Brother Jerome. Tinignan ko lang sa mga nakatag sa akin kay ito Frank. So sa 2014, halos parang every year or hindi naman andun siya may 2012 andun siya nag-CLS stock number 9 siya doon sa OLPS. Meron kaming church talaga ng ng mga FFL sa OLP, Our Lady of Perpetual Succor. Tapos pumunta naman siya noong 2014 to Live Christ, Share Christ naman na So, ayan, mga kasama niya nga si Tito Lachi, tsaka si Dan, ayan. So, actually, tinitingnan ko yung chat namin, chat group, ay yung namin. May mga chat kami ni Tito Frank na
regarding kung ano lang yung pag nagtatanong lang ako sa kanya, no, with regards sa mga anything, it could be mga politics or yung kina Obama dati, mga ganyan, nagre-reply naman siya sa akin. Or yung mga nagsishare ako sa kanya ng mga o ano po bang ano niyo dito, parang kumukuha lang ako ng ano sa kanya ba, ito, yung mga anti-Catholic or mga ganyan na mga sharing. Pagka, do not get into any argument with people like this, sabi niya. They seem close to the truth. No need to answer. Just know your faith more, especially about the Blessed Mother Mary. 2011 pa, mga February 12. May God bless. Mga ganun ba na mga reply. Tapos may mga iba pa siyang mga nagtatanong din ako sa kanya about papaturo ako sa kanya ng mga talks sa mga spoke ba yun, mga five spoke, five spoke with argument, sabi niya. Ito na, mayroon siyang sinare. While the Eucharist, host, and wine are Jesus, Jesus is not only the Eucharist. When we pray and are with Jesus, are we necessarily receiving the Eucharist? And the Mass is a celebration with many elements, not just communion. So the reading of the Word and the homily, for example, are also tools for growth. There are many Catholics who receive communion but are not living lives of holiness and discipleship. Prayer, fellowship, scripture, and service are different from baptism. Baptism happens only once, while prayer, for example, should happen every day. God bless you. Mga ganyang mga, very approachable naman si Tito Frank eh. Mga, to the point nga na, in-invite niya ako dun sa isang, may mga ano yan siya. Alam ko may news group siya, yung Hermit of Antipolo. Sa Telegram chat group, in-invite niya ako doon, Telegram. Hindi na, wala na kasi ang Telegram. Pero meron siya email na isa pa. So sabi niya, by the way, if you would like to be in my email loop that tackles what is wrong in our church, please send me your email address. So doon, nababasa ko yung mga pananaw niya sa simbahan. Very, siya sa, of course, traditional yung ni Tito Frank. Kasi nga, si Pope Francis at the time, medyo liberal, di ba? So medyo, niya yung pinupuna niya yung mga ganun. Yun din yata yung nakatanong rin ni Tito Frank sino ba tong father natin na spiritual na hindi niya rin masagot. Sabi niya na baka ngayon meron na kayong pagkakataon na mag-usap ni Pope Francis. So, in Luke, ayan, may mga ganyan pa ba? May mga iba pa siyang mga sa akin sinishare 2022, mga ganyan. So, nagsishare, marami din ako sinishare sa kanya kahit na si Luisa Picareta, sinishare ko rin sa kanya Batuhan lang kami ng ng spirituality din. So, of course, ay yung na ko sa kanya is that yung zeal niya talaga for the community, love for the family, love for the church, for the, I think is very traditional. Pareho kami niya ni Tito Frank nung nagkakaisa kami noon sa noong pandemic kasi hindi ako nagpabakuna. Siya hindi rin pala, ayaw niya rin. Kasi alam niya na yung virus ginawa yan sa China. Sinare niya sa akin, mga ganun. So, I do believe the source of the virus was the Wuhan lab in China. I'm not sure if it was created for bio. So, may mga pa siya sinabi. I also believe that China is the huge red dragon, Revelation 12:3-9, that will be used by Satan to afflict the world. Perhaps it has already happened with the Wuhan virus. So, mga ganung it's I think I'm blessed na I was able to have an exchange, not
necessary na nakapag-usap kami na talaga, no, na nakapagpa-picture lang pero hindi pala kami yung one-on-one na mag-usap talaga. At least dito, kahit man lang sa chat, nasasagot niya ako. May binibigyan niya ng panahon kahit na sino lang man naman ako. Para sa dami-dami niya ng mga sa community. So I honor Tito Frank for yung kanyang his faith and his zeal na really to make us really saint, no, to set us apart, to be holy, to really, it's no longer I, but Jesus who's living in us, to die is to gain. So ayun ang mga niya sa talagang he's scripturally well-versed si Tito Frank sa God's Word. So I think that's also we need to emulate. We also we have to be scripturally or ganun ba? Para mas makilala mo si Lord, dapat you have to know the Word of God. So that's why we are blessed to have this LBS. So ayun lang naman, and I pray for Brother Javi, no, na of course he's still I think we don't need to, hindi mo maiwasan yung ipaghambing silang dalawa, but I think we need to give him that stage na without connecting them, no, na dapat ganyan din na ako para sa Tito Frank. Hindi, dapat individually he's guided by also the Holy Spirit na to do his being happy. No, although andyan si Tito Frank to guide him, but being happy, I think he will have his time naman na be able I think he's in the good I think we'll just have to pray for him and support his activities. Yun lang naman po yung ko po. Thank you po. Thank you, Brother Jerome. Sinong next? Ako na. Tunying ata. Si Brother Hector. Si Tunying kasi Ako naman, nag-report wala pa yan, akong direct encounter kay Brother Frank. Although nakamayan ko lang siya minsan sa isang gathering dito sa Christ the King noon, tagal na. But ang nakuha ko sa kanyang ideas saka background ay yung sa books niya. Marami mga nabili rin ako mga books niya, I think at least 5, na nakita ko yung pagka-straightforward niya sa Bible, ganyan. Saka yung ideas niya na madali na explain kung ano ang side niya. At normally yung mga issues na ngayon kunyari sa LGBT, alam natin kaagad kung anong tama sa kanya at mali. Black and white siya, more parang ganun. So it's very din, lalo yung mga nabili kong books na mga writings niya ay parang manual on how to practice your faith and also how to interpret the Holy Scriptures, kasi very in-depth siya sa kanyang mga writings tungkol sa scriptural, at malawak din ang kanyang background sa Scripture. So yun, nakikita mo na ang kanyang kumbaga background sa pagka-familiar Scripture, kaya niyang i-present kung anong idea niya tungkol sa mga passages sa Bible. And yun, nakita kong very useful, parang manuals nga yung mga nabili kong books na sinulat niya. Yun lang, end of sharing. Thank you, Brother Hector. Baka magsalita yung libro sa iyo, dalawin ka. Susunod, si Brother Tunying, alam ko marami itong experience kay Brother Frank. Yun yata Pwede yung na. ginagawa ni Javi ngayon, yung pinag-aaralan yung mga libro ni Tito Frank, yung Fishers of Men, yung una, Charism yata. Ayun po. Wala lang. Brother Ray.
Okay, good evening po. Magandang gabi po sa Good lahat. evening, Brother Ray. Good evening. Yung ano kay Brother Frank, yung masok ako sa nung araw pa si Global pa nung 2006, nakilala ko agad siya kagad, nakilala ko agad siya. Palagi kami 2006. Alam po ninyo ako, very talaga ako. Ako lumalapit talaga sa mga talaga. Kaysa CR, kami, selfie kami sa CR, selfie kami, self-kwentuhan sa CR. Bago pang si Ambrosio Badilla ba yung tatay niya? Si Ambrosio ba tatay na? Oo, tatay niya yun. Senator. Father po, one of the mga politiko. Kaya sa operation namin, dito sa Copors, under Brother Gary Guarnes, ilang topic namin, Brother to, mga kapatid, about anong masasabi mo kay Brother Frank. Ang lahat ng mga kasama po namin, napagsabi, nakakaganda. Kaya meron kaming nag-suggest na, kasi po dito sa Taguig, dito sa Hagunoy, Barangay Hagunoy, merong, ang tawag doon, yung ginagawang Santa, Beatitude, tawag doon, may word na, dito si Caloring Franco, nabalitaan po ninyo yun, inaano sa maging Santa. Cause for canonization? Cause for Hindi, yung beatification? Beatitude, sabi nung, gano'n. Si Caloring. Ngayon sa si Taguig. Caloring Franco, taga Barangay Hagunoy. Caloring. Caloring Franco, taga Hagunoy Katikista yun. katikista na ginagawang Santa, magiging Santa. Ang labi ni Caloring Franco nasa Saint Ana, nandun na yung labi niya, pero hindi pa binibuhay yung bulak. Andun yung niya, yung buto niya, doon na nilagay sa loob ng simbahan ng Santa Ana. Pero hindi pwede bigyan ng flower. Ngayon, nag-suggest makasama pa namin through Brother Gary Guarnes na i-ano si Brother Frank na kagaya ni Caloring Franco na maging santo. Parang yung 3% yung sinabi ni Brother Alex, no? Kaya nag-aayun na kami. Kaya nagbigay ng mga words, ngayon namili si Brother Gary. Ngayon ibibigay kay sa anak niya si Brother yung pumalit sa 7th General kay Brother Sebi, no? So, ganun gawin natin, no? Yung mag-comment tayo kung anong magandang ginawa. For me, talagang the man of wisdom. Talagang parang ilang libro nagawa niya. Parang di ba naubusan ng talagang very yung wisdom galing sa Panginoon ang yung niya. Ilan po for me talaga si Brother Frank. Pag nakikita kami sasaluduhan ko sasaluduhan ko, tapos kami Brother Ray, yeah. Kaya niya, tahimik, talagang truly servant of God talagang. Yun po, mga Brad, tungkol sa Thank you, Brother comment ko. Ray. Thank you, Brother Ray. Dapat lang, Brother Ray, sasaludo ka kasi ikaw, Kernel eh. Siya, General. Servant General. Sino pa susunod? Sino pa? Kung wala, ako lang. Simple lang naman yung aking sasabihin. I was privileged to be with Brother Frank for 24 hours. As in, 24 hours kami magkasama. Kami lang at saka si Sister Agnes, yung wife ko. Kasi, nung umuo ang St. Joseph Olongapo to sign a MOA, yung simbahan at saka yung College of Olongapo, I've decided na dapat si Brother Frank ang pumirma. Ako, witness lang ako. So, kinausap ko siya, Brother Frank, pwede bang pumunta tayo sa Olongapo para pumirma ng MOA? And he said, yes. Hindi na nag-isip, yes. Paano, kailan ba yan? Ganito. Sabi ko, kailangan ma-pick up kita ng 3 o'clock in the morning. Kasi kailangan nandun tayo ng mga 7 to 7:30. Dahil haharapin natin yung parishioner ni Father. Pagkatapos nun, may misa, may talk tayo. Tapos nun, mga 10 o'clock to 11, ang signing ng MOA. So, to cut the long story short, sinundo ko siya ng 3 a.m.
Hanggang hapon kami doon, kami tatlo ni Sister Agnes. Pero nung papunta kami sa North Expressway, kumakain kami ng madaling araw eh. Biglang may mga dumating na CFC. Mga kakilala ko, mga taga North area. Siguro mga ano sila, mga 7, mga leader, mga unit head, ganon. Nakita nila si Brother Frank. Oy, Brother Frank, Brother Tom, ba't kayo nandito? Kako meron kami nga, pupunta kami na Olongapo. Kayo, meron rin pala silang pupuntahan probinsya. Tapos niyaya niya si Brother Frank sa labas. Jollibee Nagkuha na ng picture. After that, sabi sa akin ni Brother Frank, okay tamo Brother Tom, wala namang problema. Wala namang problema sa CFC. Ang may problema lang yung itaas, sabi niya ganon. Now, nung pagpunta na namin doon, nabot kami ng hapon, itong isang member ko, nag-imbita naman, Brother Tom, kasama mo si Brother Frank. Pwede bang, meron kami kasi ditong party, birthday ng kapatid ko, pwede bang dali mo dito bago kayo umuwi? Dinala ko, umaten kami. Pumayag si Brother Frank yun, sa Bacolor, Pampanga na yun. Pumayag siya. Inabot na kami ng gabi doon. Alam niyo mga kapatid, naihatid ko siya doon sa bahay niya, 3 o'clock in the morning din. Ayaw pa niya ako pakawalan. Brother Tom, bago ka umuwi, pasok ka muna, kakain muna tayo. Hindi na, Brother Frank, antok na ako, kasama ko si Agnes. So yun lang, ang nakita ko sa kanya kasi yung seal formation, namatay siya ng nakasuotan sapatos eh. Kumbaga, go, go, go. Maski may sakit, go pa rin siya. Yun ang nakuha ko kay Brother Frank. Talagang hindi siya tumatanggi. Alam na natin na for 3 years, binabattle niya yung cancer niya, but still makikita natin, nag-abroad siya, pumupunta ng malalayo, di ba? Kaya sabi ko nga, ang legacy iniwan niya sa akin, yung ating pagmimisyon hanggang kamatayan na. So yung gawain natin ito sa pagmimisyon hanggang kamatayan na. Ano man ang problema dumapo, ano man sakit ang dumapo, kung si Brother Frank lung cancer, ano man ang maging problema natin, huwag tayong bumitaw. Kasi ang ginagawa natin ito, hindi naman sa ating sarili eh. Ito yung papasalamat natin sa Panginoon sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. Giving back to God, no? Yung dapat nararapat sa Kanya. So, yun lang yung akin. Papasalamat ako dahil nayakap ko siya before siya mamatay. Kasi nga punta tayo ng punta sa BJMP Antipolo. One day, naisipan ko lang bigla. Brother Manny, Brother Lito, pasyalan natin si Brother Frank, bisitahin natin. Nangyari pagpunta namin sa guard, sabi ng guard, wala umalis. Sabi ko, pwede ba namin intayin? Hindi pinatuloy kami. Pagdating sa bahay niya, sabi ng maid, wala si sir, si ma'am. Gusto niyong intayin? Iintayin namin. Sabi ko, iintayin namin, in 10 minutes time, dumating si Brother Frank. Tsaka si Jerry. Pagbaba sa garahe, nakasaklay, inaalalayan na ng driver, parang hapong-hapo. Nung nakita ko siya, yung mukha niya, ngumiti, parang sumigla. Doon ko siya nayakap. Tapos nun, sabi niya, pasok kayo, Brother Tom. Nagkwentuhan kami. Pero nakikita ko, hinihinga, hinahapo. Sabi niya, hirap ako huminga kinakapos ako ng hininga. Sabi ko, sige, hindi na kami magtatagal, magpahinga ka na. That was 2 weeks before siya namatay. So sabi ko nga natutuwa ako dahil maski pa paano nakita ko pa rin siya, nagkaroon ng chance na makita ko siya ng buhay. So yun yung hindi ko makakalimutang legacy na iniwan ni Brother Frank. Na maging passionate dahil nga nais ko ipagpatuloy yung sacred evangelization mission na inumpisahan niya. Yun lang po mga kapatid. Sino pa? Wala na? Palagay ko nga Ayan. palagay ko nga tama it's really a privilege and a blessing na makadaog palad mo si Brother Frank. Ako nga hindi naman ako nagtagal sa couples noon dahil pinalayas ako Kung ako'y pinalayas na, wala na ako sa couple. Kung bakit naman after so many years, meron naman nag-aya sa akin, biyudo na ako noon, mag-servant na lang daw ako.
Madalit sabi, mapabalik ako. So, MFC na siya. So, hanggang sa ako ay naging coordinator nga. At doon bilang coordinator, so nandun ka na sa core group. So, there was a time na nagpunta yung core group doon sa Alpadi. Kasi parang, ano yan, yearly yata yung may ganoon. Napasama ako doon. Sa bahay nila, for lunch. So, kainan, diba? May lunch doon sa kanila, naghanda siya. Tapos in-entertain niya kami. Tapos meron, pagkatapos ng pagkainan, merong portion na parang, mga tanong ninyo, anong gusto yung malaman, di ba? Parang open forum. Kaya ako naman, alam niya naman ako matanong din ako eh. Sabi ko, Brother Frank, paano nangyari, nagkaroon ng turnover ang buhay mo? Yun ang tanong ko. Tawanan sila. Kasi alam naman natin si Brother Frank, di ba? Mayaman yan, di ba? Ateneo yan, di ba? At saka, katulad din naman natin yan sa kanyang kabataan, binata, barkada, di ba? Tapos sila pa, mayayaman yan. Di ba talaga ang grupo yan? Meron din mga kasalbahihan din yan, di ba? Hanggang sa naikwento nga nila na si Tito Jerry ang unang nakapasok sa ligaya ng Panginoon, di ba? At siya hindi nga siya sumasama. Hanggang sa finally, nag-member din siya ng ligaya, pero baliwala daw sa kanya. Hindi ako, sama lang ako dahil kay Sister Jerry. Pero bandang huli, di ba, alam natin, bandang huli, nakapag-form siya ng naitatag niya yung Couples for Christ. Dahil 6 lang daw silang couples, yun doon siya nag-umpisa. 6 yun. Galing sila sa ligaya ng Panginoon. So, gano'n na. So, yun ang buhay niya, di ba? So, nakita naman natin kung gaano siya ka-passionate. Nakita naman natin kung anong buhay niya, ano talaga yung ginawa niya para sa atin. Sabi ko nga, blessing sa akin na ako nag-couples pero nawala, umalis, pinaalis, tapos napabalik. Pagkatapos doon ako magkakaroon ng pagkakataon na makadaong palad si Tito Frank. Napaka-importanting pagkakataon yon, lalo na ngayon na wala na siya. So, tumatanim sa isip ko, sabihin, hindi natin maaaring iwanan yung ating ngayong pagkakaakay niya sa atin. Kailangan ituloy natin ito. Lalo na yung kanyang he founded the LCSC, di ba? Lead Christ, Share Christ. Napakagandang programa yon. At yun ngayon nga ang ating pinagtutuunan, LCSC. So para sa akin, personally, dahil sa nagkaroon akong, sabihin na natin, personal encounter with him, para sa akin ngayon, ang aking realization is, tutuloy ko na ito. Lalo na, saan pa ba ako pupunta? Sabi ko naman sa inyo, malimit ko sinasabi. Matanda na ako, 80 plus na ako. Last quarter na, last few minutes na lang, di ba? Kumbaga sa basketball, last 3 minutes na lang. Tinatawanan niya ako ni Brother Roy, sasabihin, hindi, meron naman extension eh. May girlfriend ka nga. Bakit nyo, may wedding ka pa, kasal, ating kami sa kasal mo. Mahaba pa buhay mo. Tama, kaya nga ako pinapangarap ko rin magkaroon ng asawa pa dahil pag may asawa ka daw, lalong hahaba buhay mo eh. Depende. Ganun ba yun? Depende. Depende. Okay. Pag nakita ka, lumaki
Tapos ito nga biro-biroan namin itong grupo ko at saka ng mga grupo ko sa LBS. Ang biruan namin, biro nga lang ito, pero tanong nga, ito bagong taon, ano ba ang New Year's resolution? Revolution. Nabanggit ko yata sa inyo, di ba? Sabi ko, ang New Year's resolution ko ay maging santo. Hindi lang pangalang saint, di ba? Santo talaga. Tawanan nga lahat na makarinig sa akin. Pati nga kayo, matatawa kayo. Imposible, di ba? Imposible. Pero, Posible din yun. Posible Brother kay Tony, God. posible. Posible naman yun because saints are also sinners. Just keep on Kaya- trying. kaya nga, lalo na ngayon, narinig natin nitong mga huli natin conferences, yung buhay niya, di ba? Kinuwento lahat sa atin ni Brother Sabi, ang buhay ni Brother Juan. So, talagang maengganyo ka, talagang mahuhulog yung loob mo na pangatawanan mo na ang pagiging member mo ng MFC. Para sa akin, yun ang realization ko ngayon sa buhay. Ano pa ba ang dapat kong gawin? Kundi sundan yung mga tapak ni Brother Frank. Mahirap. Pero mo, magsulat ka ng mga 21 books ba? More than. Hindi ko kaya yon. Pero, kung ano man ang makakayanan ko, ang sabi ko nga, habang nagbubuhay ako, dito na ako mamamatay sa serbisyo sa MFC. Yun lang po. Amen.